Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, episode 2 na tayo. Yung video kagabi, napapansin nyo may mga mute part. Minumute ko kasi yung background music kasi nakaka-copyright eh. Binabypass ko yung copyright system. Anyway, yung naka-schedule lahat, no? Inuuna ko kasi itong itong yung kababalaghan, yung kay Nolly Di Castro. 'Di ba? Mga later na yung sa KMJS. Kasi nandun ako doon sa KM. Hindi ako nandun ha. Nandun kami sa habang sinushoot yung KMJS. May comparison akong pinag-aaralan pa. Kasi di umano doon sa film center may na-capture daw sa videong iyak. Wala naman kami narinig doon. Well, pwede naman na magkaroon na narinig sa camera pero hindi namin narinig. Pwede naman mangyari yon. Now, titingnan ko doon sa footage ko kung na-capture din. No? So, proceed tayo. Shoutout muna tayo mga kababayan ko. Shoutout, It's Mark. Diba? Maraming salamat, It's Mark. Sinoutout ko daw siya kahapon. Si Cool Buds, hello from Taiwan. Si Sir Calvin, hello. Kamusta po dyan sa Taiwan? Si Seno, boss pa shoutout, pa-debunk yung video ni Agassi Ching na nagsukahan. Siguro by next week yan kasi naka-schedule ako ng ngayon Halloween yung mga special. Sige sir, no? Paalala mo sa akin by Lunes siguro. Sir PCCP Tech, hello. Ito na yung mga lumang Anyway, shoutout sa inyong lahat, no? So proceed tayo dito sa next episode nung Kababalaghan 7. Yung photo bomber daw. Diba? Panoorin natin 'to mga men. Ano ba meron dito? Ang masayang pagtitipon ng mga magkakaklase, nabalutan na nakapangingilabot na insidente sa kuha ng kanilang groupie. Ikaw ang tila kaluluwa ng isang nakaitim na lalaki. Bakit siya nakisilip? At ano ang pakay ng ligaw na photo bomber? Na pagkasunduan ng nooy 15 taong gulang na si Charlize at kanyang mga kaklase na tumambay sa kanilang bahay para gumawa ng projects. Tumambay daw. Pagdating po namin, syempre po una namin ginawa is yung groupings. Tapos nung natapos na po, tumambay na lang po kami. Nakaupo lang kami dito po. Tapos may nagigitara po, may kumakanta. Alam mo, simula nung napanood ko yung sa bagay, Rated Corina naman yun, no? Yung sa Rated Corina, yung tinuturuan sila Sir Jing Relano. Totoo naman yung guesting. Kaya lang, kung mapapanood nyo yung content yata ni Sir Jing Relano, nareakan ko yun eh. Yung pagka sa ABS-CBN, yung didiktahan kung ano yung mangyayari. Hindi naman 100%, let's say, pag walang nangyari doon sa ginagawa nila, biglang magi-insert sila ng hindi na totoo. Tapos yung meron nag-guest, no, na yung sa ozone disco, yung masahe na kaluluwa, na halatang puro invento yung yung kwento. Medyo nawalan ako ng gana, pero dahil hindi naman ito Rated Corina, kay kabayan siguro to, malay mo, totoo naman, Di ba? Nagkaroon lang ako ng doubt nun sa, Tapos kwentuhan po. Bilang katuwaan at para may souvenir, napagdesisyonan nilang magkakaibigan na mag-groupie. Si Vimby ang natukahang kumuha ng picture. Bim, siar mo na ako, Bim Sige, dali mo Tapos yung isang friend ko po, si Vimby, dito po siya nakapwesto. Bimby. Nag-picture po siya.
na yung angulo po na nakaganon. Tas, opo, pa-selfie po. Tapos kasama po kami yung ibang kaibigan. Tara, lupi tayo. After ng 3 shots, tinignan ko agad yung gallery to check kung okay ba yung, syempre, yung itsura namin. Yung first 2 shots ko po, wala po akong nakita na anything na nag-appear or anyone bukod dun sa mga kasama ko that time kila Cha. Pero nang kanilang silipin ang ikatlong litrato, Wait na nga yung picture natin. Pagtingin po niya, ayun po, may sa pangatlong picture po may nakasilip. Nandun na nag-appear yung yung matanda. Teka, Tingin! sumilip. Tagal na maipakita! Ibang tao na wala naman po doon habang nagpipicture po kami. Sigurado kang hindi nyo kasama yun. Di ba may nagpaalam na isang kasamahan nyo? Baka humabol. Dahil di ba nagpaalam dahil magsi-CR? Ulitin nga natin ha. Ano ba yung nangyari yung groupie. Si Vimby ang natukahang kumuha ng picture. Bim, CR muna ako, Bim ah. Di ba? Nag-CR yung kasama nyo eh. Tapos yung isang friend ko po, si Vimby, dito. Tapos nagtanong din siya po kung ano yung pinagtatalunan po namin. So, hindi si Renzo yun. Sa namin Renzo, po kami. Sigurado kang hindi nyo kasama yun. Ulit nga. Nandun na nag-appear yung yung matanda. Teka, Ano ba sabi matanda? Ibang tao na wala naman po doon habang nagpipicture po kami. Sigurado kang hindi nyo kasama yun. Sigurado po ako na hindi namin siya kasama. noong una inakala Humabol yung nyo eh, kasama nyo eh. Itong na to, sa shutter speed to eh. Tsaka ito ha, ipakita nyo yung sequence nung tatlong picture. Kasi dito parang hindi naman talaga ito hindi nyo naman pinlanong mag-selfie kasi nga itong isa wala namang pake. Kasi kung nagplano kayo na magsi-selfie kayo niyan, nakatingin lahat yan, parang hindi mo nga inangguluhan ng maayos eh, parang alam mo yung halimbawa nagkikwentuhan sila tapos bigla ka lang nagpicture na malayong-malayo do sa kwento nyo na may nagtoka pa o ikaw mag-selfie tayo, mag-groupie tayo. 'Di ba? Dito kasi ang nakikita ko may may red flag yung kwento eh. Kasi yung kwento niya 2:37 no. Sabi niya ganun. kakaibigan na mag-groupie souvenir na pagdesisyonan nilang magkakaibigan na mag-groupie. So, napagdesisyonan daw nila na mag-groupie. Pero kung makikita mo tong picture na may di umanong photo bomber, hindi naman sila talagang pang-groupie yung nila eh. Yung post nila eh. Feeling ko nagkikwentuhan itong mga to. Biglang nagpicture lang si kuya. Asan yung sequence nung picture? Dapat 3 yan, di ba? Ipakita mo yung 3 kung ano sequence nun. Kasi dito hindi ko nakikita nag-group itong mga to eh. Nag-random picture lang siya ng ganon. Na itong isang ito, ano bang itsura nung kasamahan nyo nag-CR? Tsaka paano mo masasabi matanda yan? Ngayon, kung bakit transparent yan, sa shutter speed yan eh. Pag mabagal mabagal. Tama, mabagal yata pag mabagal yung shutter speed. Tapos pag low light, di ba, mabagal ang shutter speed. Tapos biglang sumungaw ganon. May movement kasi eh. Hindi ito kung ako naka-uniform din siya eh. May kwelyo din eh. Naka-uniform din ng kasama nyo to. Kasi ang mga nakikita kong red flag, nag-CR yung isa. 'Di ba? Kasi nung time na yan, 5 yata sila niyan eh. Binigyan nyo ng dahilan kung bakit wala yung isang kasama nyo. Tapos biglang, saktong nung wala yung kasama nyo, biglang may sumilip na ganito. I don't think so. 'Di ba? Yung pakita nyo sequence ng camera. Kasi feeling ko hindi talaga kayo nagsiselfie nito eh. Nagkataon lang nagpicture ka ng ganyan eh. Isang imahe ng lalaki ang nakuhanan ng cellphone camera. Pero
Hindi aninag ang mukha at At lalaki din yung lalaki din yung nag-CR. katawan nito. Malabong-malabo po na si Renzo yung guy kasi kung mapapansin niyo po dun sa picture, medyo wala po siyang buhok. Meron! Paano mo nasabing walang buhok yan? Meron yan. Hindi mo nga malaman kung may mga hibla-hibla nga nakikita oh. Kuya naman. That time si Renzo po kasi Oh, yan na yan yun oh. Oh. Di ba yung ilong, yung nguso na nga lang wala po siyang buhok. Tama ha? Yun. Picture, medyo wala po siyang buhok. Di ba? Ito yung yan. Yung nguso niya ha, tingnan niyo yung shape. That time si Renzo Ganun na ganun ng nguso niya Tapos dito sa gilid, clean yung gilid niya Ganun na ganun yung multo niyo Wala to. Hindi kayo, bahala kayo no. Kung maniniwala kayo na multo yan, go ahead. Wala namang problema. Pero hindi ito multo. medyo wala po siyang buhok. That time si Renzo po kasi imo-imo po siya. Hindi, gina-justify mo na lang Tapos pagdating ng expert na magsusuri dyan sa litrato, sasakyan na yan, na paranormal nga. Di ba? Sa pagkakataong ito, marami na ang pumasok sa isipan ni Charlize. Pinaghinalaan ko baka si Lolo. Oh. Lolo mo, ganyan? Batang-bata ang itsura? Confirmation bias na yan Panamalayo yung itsura. Mas na po yung takot ko na kung sino man po yung entity na yun, bakit po siya nasa bahay. Tapos natakot po talaga ako na nangilid yung luha ko. Yung talagang kinilabutan ako. Pwede ang ating research natin bukas. Salamat. Wait lang, hatid ko na kayo. Pinasuri namin sa mga image expert at paranormal investigator ang naturang larawan Kuya Rico. upang malaman kung totoo nga ba at hindi gawa-gawa lang ang imaheng nakuhanan sa group picture ng magkakaibigan. At iisa lang ang kanilang kasagutan. Ang hirap na ilagay kung i-AI mo man yon. Parang masyadong grabe na yung prompt na ibibigay mo para makuha yung manipulation na yan. Parang ipipilit naman nila na Parang ipipilit naman ni Kuya. Slow shutter speed yan Sabi ko sa inyo magiging biased yung yung opinion ng expert dito Nakita ko yung picture, parang kinalabutan ako. Kahit sa part ng paranormal, wala akong magagawa doon Kung halimbawa, katulad nung ginagawa ni Kuya Rick, nagda-dowsing rod siya, di ba? Malay mo, ibang entity yun na nadidetect nung dowsing. Pero ito kasi, direct yung pag-analyze mo sa sa picture Para namang, alam mo yun, bakit napupunta agad sa AI yung usapan? Na-achieve yan ng slow shutter speed Tingnan nga natin ang sample ng mga picture na may slow shutter speed. Ko naman, hindi mag-o-offer ng logical na ayan saan ba yun? Katulad nito, pag mabilis yung kuha, wait lang ang bagal mag-load Ito yung mga, sabay, pakita ko na kasi yung mga ganyan, produkto ito ng slow shutter Katulad dumadami yung kamay niya. Kasi nga, may biglaan, katulad niya, Hindi naman yan Diba, long exposure kasi
pagka low light kasi, mabagal ang shutter speed ng gagawin ng camera. Katulad niyan, ano, ginaganyan-ganyan niya yung kamay niya. Doon madami yung ano, pero transparent itong. Parang anong nangyari, ganun dito. Biglang lumitaw ganun. Humabol yun. Kung sino man yun, humabol siya ng ano ng... Siyempre nakitang nagka-camera, biglang hinabol niya yung sarili niya. Ewan ko dito sa photo expert na to, no, kung... bahala siya, no. Makuha yung manipulation na yan. Nakita ko yung picture, parang kinalabutan ako kahit di ko alam. Dahil sa makikita natin na ang tama ng ilaw sa lahat ng tao na andun, pantay-pantay. Yung nakaka-worry lang doon is, bakit yung isa masyadong blur? Pero dahil masyadong blur daw. Doon, so pakiramdam ko na totoo talaga yung andun sila. Wala entity talaga. Ito naman si Kuya Rick. Kasi ginamitan ko siya ng aking divining rod. Kapag tinatapat ko yung aking divining rod, nag-e-X yung aking divining rod. Pero pagdating sa ibang picture... Hindi kaya ano yan, Kuya Rick? Yung energy ng tablet, yung ano, yung nadidetect na energy ng rod mo. Kasi ba nag-i-emit ng energy ito nag-e-X. Indication lang na yung picture na yon is hindi normal. Yan po. Nag-e-X siya kapag nakatapat ako doon sa mismong entity na sumama sa picture. And then, kapag tatapat ko na dito sa lalaki, nawawala. Ewan ko sa, kaibigan ko si Kuya Rick Kaya lang talagang, duda ako dito 'Di ba? Now, kung mas papaboran nyo na yan ay kababalaghan, okay lang. 'Di ba? Pero ako paninindigan ko na slow shutter yan, yung nangyari. Low light kasi niyan Indoor yan, 'di ba? Tapos ang camera mo pa hindi ganun kalinaw. And then next po is dito sa isang gadget na hindi related sa nagpakita dito is wala siyang reaction yung rod, yung ating divining rod, kung saan wala siyang nade-detect na negative energy. Ayon kay Charlize, posibleng ang lalaki sa larawan ay ang ligaw na kaluluwa na nagpakita rin sa kanya noong siya'y bata pa. Naghahanap na siya ng Yung lalaking nakaitim po. Kaitim? Apo. Nakita ko po siya lagi sa may CR tuwing nag-iigib po ako ng tubig malapit po. Sa may lababo po. Nakita ko po siya nakatayo doon. Nakikita ko dito parang mas focus ang ang ABS-CBN na idiin as paranormal yung pangyayari. Well, yun lang yung yun lang ang naiisip ko. Hindi 'Di ba? Well, anyway, may kalayaan naman tayo kung ano yung paniniwalaan nyo. Ayoko naman kumbinsihin kayo, 'di ba? Pero sasabihin ko talaga yung observations ko. Hindi siya Halos ayoko pong pumasok dito ng madilim. Gusto ko po lahat maliwanag. Kasi lagi ko po siya nakikita. Pero hindi lang pala si Charlize ang ginagambala ng ligaw na kaluluwa. Hindi lang ikaw nakakita. Hindi lang po ako. Kasi yung mga kasama sa bahay, nakikita rin nila. Opo, even po yung parents ko. Ano sabi ng mga magulang mo? Nung bata po ako, sinasabi nila na wala lang daw po yun. Na hindi daw, baka imagination ko lang daw po. Hindi ako makatiis Ifo-forward ko kay Solja to. Slow shutter speed yun Kahit, hindi 'di ba? Yung mga maalam diyan, bakit iisipin ng photo expert nila na AI agad? Or hindi man lang binigyan ng chance na parang Diyos ko naman.
Forward ko. Kung naman. Kahit saan tayo makapunta. Kung ano, mabibigyan ng circumstance, try ko nga sa low light, no? Kung tapos slow pa yung shutter speed. Wait lang ha, sinusubukan ko dito sa ano ko eh. Ayan eh, oh. Ang ginawa ko sa low light, kaya lang madumi yung ano ko eh, madumi yung sahig ko eh, nakakahiya eh. Hindi ako nagwawalis eh. Sinubukan ko mag-photo, no, tapos biglang ang gagawin ko, pasisilipin ko, kuha ko ng isang, ito si Jollibee. Pasisilipin ko, gagawa ako ng ano, at papakita ko sa inyo. Hindi ano eh. Ayan oh. Ito pinakamaganda. Sorry, baka maubos kasi oras natin eh. Pagka po-perfectin ko eh. I-send ko sa Messenger. Papakita ko sa inyo kung paano. Kasi nangyari, ito yung scenario nakikita ko, nagpipicture, humabol yung isa, sumilip bigla. So, dito sa ano, ito si Jollibee, ano, pinasilip ko bigla do sa picture. Dahil lang ha, tagal eh. I-send ko lang. Yan, nasend na. Papakita ko sa inyo yung ano, yung result. Slow shutter speed to min eh. Ayan o, di ba ganyan na ganyan? Transparent din. Oh. May transparent din na part. Although na hindi kasing perfect, pero yung concept na biglang hinabol niya yung magpipicture tapos biglang hinabol niya tapos nasa low light pa, di ba? Nangyayari ito, ba't ito transparent to? Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin, ano, eh, bahala kayo. Diba? Pero, ako talaga hindi. Itim na lalaki. Nandito siya sa ano ko, nakahiyaga ako, tapos nandito siya sa bandang ulo. Siya may dugsong-dugsong ng ibang... Parang ko yung ano niya, yung mukha niya. Sabi ko pa, sino ka gumawa? And then bigla na lang siyang... Oh, sleep paralysis uli. Natutulog eh. Yung mga itim-itim na lalaki na yan, old hag syndrome yan. Na may nakikita ka talagang ano, dark figure. Isa sa symptoms ng sleep paralysis yan eh. Yan, nagiinuman kami. Tatlo lang kami. Nagulat ako, sabi nung isang kainuman ko. Sunod-sunod na yung kwento, ano? Ikaw lang ba mag-isa? Kaya nga ako nagyaya. Mag-isa lang ako dito. Kasi napansin ko parang may dumudungo sa atin eh. Kaya kahit kailan never akong kukunin ng mga yan eh. Kasi babasagin ko talaga na hindi totoo. Sabi niya, nailang ako. Sabi ko, wala pare, ako lang mag-isa. Kaya nga ako nag-iyae. Ngayon yung isang kasama ko na malaki ang katawan na parang siga-siga. Pare, ako pare, hindi ako naniniwala pero kanina ko pa rin napapansin. Niwala ka sa akin. Ako lang mag-isa dito. Basta to ah. Sa linggo na naman uli. Ako paano? Ayun na kami. Forward ko lang ah. Walang oras ang pagpaparamdam ng mga espiritu sa pamilya Villero. At ang hindi alam ni Charlize, sa kahimbingan ng kanyang pagtulog, isa pang nilalang ang babasag meron ng uling katahimikan isa sa kanilang tahanan. Yung white lady po na nandito sa bahay, nakikita ko po siya tuwing may sleep paralysis ako. Una ko po siya... Diba? Inamin niya rin na ano, na nag-sleep paralysis siya. May nagsabi sa akin eh, since hindi madidetermine yung cause, hindi ba
paranormal din na nagko-cause ng sleep paralysis? Well, debatable, pwede naman. Pero, nadidetermine na kung paano nagwo-work ang sleep paralysis eh. Yung nagko-cause naman, debatable din. 'Di ba? May nagtanong sa akin, hindi ba mamaya paranormal din ang pagko-cause ng sleep paralysis? Pero napatunayan natin kasi na yung sleep paralysis ay nangyayari talaga yung kahit kanino. May multo o wala. 'Di ba? Now, kung i-prove nyo na may paranormal talaga. Kasi mahirap i-determine eh. Baka mamaya natural lang yung cause ng sleep paralysis. Kalimitan ganon. Ngayon, i-prove nyo na yun ay gawa yun ng paranormal. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ko yung naranasan ko yun, may nakikita ko itim, yun din ang naranasan niya eh. So ibig sabihin totoo, no. Kahit nga halimbawa, nagka-sleep paralysis ako, may nakikita akong itim na lalaki sa harap ko, yun din na na-experience ng mga taga-Amerikang na-sleep paralysis eh. Normal yun eh. 'Di ba? Kaya invalid na sabihin mo na, hindi, yun na-experience ko, na-experience niya din eh. May itim na lalaki din siya nakita eh. Common na kahit nga i-google mo ngayon, common na symptoms yan eh. Sleep paralysis. Shadow man. 'Di ba? Common yan eh. Na meron talaga nakikitang shadow man eh. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. 'Di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na na same kayo nung nararamdaman. Same talaga kayo ng nararamdaman. Ayan during sleep paralysis, shadow man is common. Nakalagay dito. Shadow man is common, terrifying hallucination where person sees dark, human-like figure in their room. Common yan eh. Diba? Maliban na lang halimbawa, ito, bibigyan ko ng circumstansya na pwede nating i-consider na paranormal, Halimbawa, yung shadow man sinasabi, oy, may kayamanan sa ilalim ng kama mo, hukayin mo. 'Di ba? Then nagising ka, naalala mo yan na sinabi. Tapos nung hinukay mo nga, may kayamanan nga. Yun, pwede tayo mag-isip ng baka paranormal talaga yon. Pero yung halimbawa nagpakita lang na common kasi yun eh na symptoms ng sleep paralysis eh. Pipi ko na ba kayo sa akin? Siguro 2014 po. Nung una po, nakaside po ako sa right po. Tapos nakita ko po siya sa may pintuan ng kwarto ko po. Nakatayo siya. So, nung nakawala po ako sa sleep paralysis, tumihaya naman po ako. Nakikita ko naman po siya sa paanan. Then, nagising po ako ulit, nakawala ako sa sleep paralysis. Bumaling naman po ako sa kaliwa. Naka-face to face ko naman po siya. As in, nasa harap po siya ng mukha ko. Ang hindi alam ni Charlize, simula pa lamang ito ng kanyang pagdurusa. Talagang parang hindi niya ako pinatahimik. Tumagal po siya ng 2 years. 2 taon po na consistent po siya na halos araw-araw. Hindi po lalagpas ang 1 linggo na hindi po ako nagsisleep paralysis. Hindi maiwasang mangamba ang kanyang... Baka may kasama yan, baka stressed ka. May pinagdadaanan ka siguro. I think factor yun eh. Kung ba't nangyayari ang sleep paralysis eh. Although nasa research pa lang ito, tingnan natin, cause of sleep paralysis. Tingnan natin. Ang sasabihin ng AI, Gemini ito Gemini. Ngayon, pwedeng, mixed up sleep cycle.
'Diba? Factors, irregular sleep schedule, pwede. Hindi ka nakakatulog, sleep deprivation. Siyempre pag stress ka, hindi ka makatulog, ano? May mental health condition ka. Ayan high levels of stress. Yung sinabi natin kanina, anxiety at panic, 'di ba? Pwede 'yan. Baka may pinagdadaanan ka, ate. Isa 'yun sa factor ng ng sleep paralysis eh. Just imagine, nag-start lang sa pagpo-photobomb. Sa sinapit ng anak. May mga times na bigla siyang sisigaw, gano'n. Sinasabi niya, mama, ganito, mama, gano'n. May nakita ko. Sasabihin ko, wala yun. Huwag mo lang magdasal ka lang. Gaganunin ko po. Kasi nga, ayokong siya ng takot. Dahil sa pangyayari, naapektuhan na ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang pag-aaral. Yun po, nag-develop ako ng insomnia na tumagal pa po siya hanggang ngayon po. Usually po nakakatulog ako pag may liwanag na po, mga alas 5, ganyan. Pag medyo may silip Ikaw ba na po. natutulog, patay ang ilaw, madilim? Hindi po, may may dim light po. Or minsan po nakabukas yung ilaw po. Ayon sa paranormal investigator na si Rick, lapitin si Charles ng mga kaluluwa at ang nakikita naman niyang lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay ay isang demonyo. Yung demonic entity na yun, para takutin tong pamilya na to. Para magkaroon o mag-release ng takot yung mga nakatira dito na magiging food naman nung demonic entity na yun. Kaya nananakot sila dito. Talagang posible na may ibang entity na pumasok dito sa bahay. Abayaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat. Upang matigil. Wait. Sorry ha. Na I wasn't paying attention eh. Kasi kausap ko si Solja eh. Pinasa ko kasi itong video. Hindi po, may may dim light po. Or minsan po nakabukas yung ilaw po. Ayon sa paranormal investigator na si Rick, lapitin si Charles ng mga kaluluwa at ang nakikita naman niyang lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay ay isang demonyo. Saan kumuha ng conclusion si Kuya Rick nun? Demonic entity na yun, para takutin tong pamilya na to. Para magkaroon o mag-release ng takot yung mga nakatira dito na magiging food naman nung demonic entity na yun. Kaya nananakot sila dito. Talagang posible na may ibang entity na pumasok dito sa bahay. Maliban dun sa nagpakita sa picture. Ayos yung yung batingting ni Kuya Rick ah. Parang yung miniature nung yung bowl. Ayos, may ganyan pala. Pangyarihan sa lahat, pinakadakila sa lahat. Upang matigil na ang mga paghihirap na dinaranas ni Charles, minabuti ni Rick na tanggalin ang mga negatibong elemento na namamayani o namamahay sa tahanan. Cleanse bukod sa bahay, kailangan rin natin i-cleanse ang mga nakatira dito dahil na-absorb nila yung negative energy na nakuha nila sa mga entity nakatira dito. Kaya magiging cause sa kanila nun is possible na magkaroon sila ng karamdaman. Maasa naman si Charles na matatapos na ang kanyang malalagim na gabi at malalampasan ang mga kahindik-hindik na karanasan na dala ng demonyo sa larawan. Anyway, mga kababayan ko, kamusta? Anong tingin nyo dito? Yung doon sa picture na to. Paranormal ba talaga to o hindi? No, nasa sa inyo yan. So, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.